Hello mga kapuring! Ngayong araw po ay i-demo ko sa inyo ang keyless entry, auto start at kill switch gamit ang remote control module. Keyless entry, auto start, kill switch. Bali, gumamit po ako dito ng remote control module. Isa para dun sa keyless entry at kill switch. Pag binuksan nyo po yung module, makikita nyo po sa likod. Andun po yung diagram kung paano po ito ikabit at kung paano iset up sa remote control nya. Tapos, gumamit pa po ako ng isang module para dun sa auto start naman. Yung diagram po niyan, marami po kayong makikita sa YouTube. Panoorin nyo lang po at gayahin. Kung hindi po kayo mahilig mga likot, ipagawa nyo na lang po dun sa marunong. Shout out nga po pala sa tropang Full Wave Philippines. Maraming salamat po sa inyong tulong. Again, ito po ang ating keyless entry, tapos auto start, tapos ang kill switch. One more time. Salamat mga kapuring. Hanggang sa muli, ako po si Ryan. Please like and follow my page. Magandang hapon mga kapuring. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po i-adjust yung ating clutch nut screw ng ating Fury 125. Una po ay tanggalin natin ang oil filler cap para makita po natin yung movement ng ating clutch retainer once na nag-adjust na po tayo. Bale, gumamit po pala ako dito ng plies saka monoshock adjuster para hindi po masira yung ating oil filler cap. Then ikot po natin ng counterclockwise para mabuksan or matanggal po ito. Then luwagan po natin yung nut screw sa baba ng ating oil filler cap gamit ang 12mm combination wrench. Ito nga po pala yung ating clutch retainer. Makikita po natin kung hihigpit o luluwag ito once na inikot na po natin yung ating nut screw. Gumamit din po ako ng flat screwdriver para luwagan at higpitan yung nut screw ng ating clutch retainer. Sa ginawa po natin ngayon, bali maluwag po siya, so kailangan po natin siya higpitan or ibalik dun sa normal
na adjustment ng nut screw ng ating motor. I-testing po natin yung ating clutch kung malambot or matigas, pigil ang takbo or hindi, bago po natin i-adjust ulit one port at a time. Depende po dun sa gusto nating adjustment o preference. Ang pahigpit po pala ng ating nut screw ay counterclockwise, then ang paluwag naman ay clockwise. And make sure po na kontrahin natin yung nut bago natin higpitan para hindi po magalaw-galaw yung screw ng ating clutch retainer. Pag na-finalize na, pwede na po nating ibalik yung oil filler cap. Then try po natin kung okay po yung adjustment na ginawa natin. I hope may natutunan po kayo ngayong araw na to. And please like, watch, and subscribe also sa aking YouTube channel. Maraming salamat po and thanks for viewing. Magandang araw mga kapuring. Ngayong tanghali po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ako mag-adjust ng air and fuel mixture ng ating karburador. Narito po ang karburador. Makikita po natin dito yung ating idle screw air fuel mixture. Bago po muna tayo magtono, kailangan po muna nating ibalik sa zero or i-close lahat ng ating screw. From close, iikot po natin yung ating air fuel mixture na 3 kalahati pa counterclockwise. Then ikot natin yung ating idle screw ng 6 na kalahati para malaman po natin kung tama po yung ating ginawa. Kailangan po nating start yung ating motor. If ever po na mataas ang ating minor, pwede po nating bawasan ito 1 port at a time, counterclockwise. Pero before po tayo magtimpla, kailangan po muna nating painitin yung ating engine and magsettle ng gusto yung ating carb. Mas maganda po kasi timplahin ang ating karburador kapag medyo na warm up or mainit na po yung ating makina. Ang una ko pong ginagawa ay siniset ko muna yung ating minor or idle sa 1.8 RPM. Then saka ko po titimplahin yung ating ere left and right 1 port at a time. Bali hahanapin ko po yung pinakamatining na tunog ng ating engine. And once na nahanap ko na to, saka ko ulit i-adjust yung ating idle o yung ating minor sa 1.2 RPM. Actually, once or twice ko po itong ginagawa hanggang mahuli ko yung tinatawag nilang sweet spot ng ating karburador.
And kapag nahanap ko na po yung pinakamatining na tunog ng ating engine, tsaka po ako titigil at ibabalik ulit yung ating idle from 1.8 to 1.2. Itong paraan po to na aking sinishare sa inyo ay natutunan ko po sa aking mga kaibigan na mekaniko, at yung iba ay aking napanood din sa YouTube, na kaya aking in-apply sa aking motor, and nasatisfy naman po ako sa result, kaya sinishare ko po ito sa inyo ngayon. If ever man po na mali yung aking ginawa, pwede po kayong mag-comment below at i-correct yung tamang proseso ng pagtitimpla ng air fuel mixture ng ating carburetor. Yun lang po, and I hope may natutunan po ulit kayo ngayong araw. Salamat mga kapuring. Thanks for watching.